Hi guys, this is your Tito Tonyo. This is the launch of the newest ambassador of Moccasin Philippines, which is the one and only Wawi de Guzman. Hello! And Wawi, bilang bagong muka ng Moccasin Philippines, syempre, bilang isa sa pinaka-hottest matinee idol noong 90s, di ba? Kumusta na ang Wawi de Guzman? Mabuting-mabuti, masayang-masaya syempre at least ito ngang collaboration with Moccasin. Sobrang excited ako, no? Nagpapasalamat ako sa Moccasin for giving me this opportunity. Syempre, ngayon magkausap tayo ngayon, di ba, brother? Yes. Kilala naman natin si Wawi bilang isa sa leading man sa serye na inabangan ng lahat ng napakaraming taon, ang Mara Clara. Napanood mo ba yan? Napanood ko Naabutan yan. mo? Naabutan ko yan. Siyempre, ang Mara Clara ang isa sa pinakamainit na soap opera noong 90s. Yes. At itong isa sa pinakamainit na leading man noon. So, gusto lang namin malaman, of course, Wawi, sa iyong karir bilang isang Wawi de Guzman, paano nga ba nagsimula ang isang Wawi? Ang naging simula ko talaga sa showbiz sa pagiging dancer. Nagsimula ako as a dancer sa UMD, sa mga familiar, no, Universal Motion Dancers. Yun yung naging stepping stone ko. Sumasali kami ng mga contest sa mga variety shows dito sa Pilipinas. Hanggang sa yun, na-discover kami. Dinala kami sa isang TV show, naging backup dancer kami ng isang artista. And then, through that, nabigyan kami ng opportunity. At yun nga, sumikat yung grupo namin. At dahil sa pagsasayaw ko, doon din ako nabigyan ng opportunity para maging artista. Paano nga ba nagsimula? Paano ka nakuha sa Mara Clara? Ayun, tulad nung pinagkukwentuhan natin kanina, no, na-interview ko nun. Kasi parang tatlong grupo yan eh. Maneuvers, Street Boys, and then UMB. So, na-interview kami. Mel and Jay pa yung show nun. So, I think, nadaanan ako ng camera at syempre, in-interview kami isa-isa. So, doon ako nakita at nagkaroon ng chance. No? Nung nakita ako, I think, ng isang producer sa ABS pa nun eh. Doon sa show ng Mara Clara, ayun, pinatawag ako para mag-camera test with sila Judy and Gladys na. Kaya yun na yung simula. Sa love team ni Julian, meron kayong ginawa at least mga 12 movies. Yeah. Pwede bang malaman kung may isang movie ka na pinaka-paborito doon sa 12? Ang pinaka-paborito ko doon, syempre, yung unang-unang pelikulang ginawa namin. Nila Gladys yun. Actually, ito yung Sana Naman. Kasi yun yung naging simula eh. Because of that film, doon talagang pumutok yung pangalan. Yung love team yun. At doon maraming opportunities na kumatok sa akin. Maraming pinto nagbukas after the film. Doon na nagsunod-sunod yung mga offers ng pelikula. So ngayon pinag-uusapan na rin lang naman natin yung peak ng career kung paano ka naging successful, di ba? So pwede mo bang i-share sa ating mga manunod dyan kung may mga times ba na ikinukonsider mo sa buhay mo, ano yung pinaka-highs and lows? Ano yung ginawa mo para ma-overcome yun? Of course, ang pinaka-masarap sa lahat is yung nakita mo yung sarili mo, unti-unti naging successful ka. Lalo na ako kasi hindi naman ako nanggaling sa yung pamilya namin, hindi naman ganun ka well off. So, kaya din ako nag-dancer, kaya din ako na sumubok sumayaw para, of course, maging successful sa buhay. And yun yung pinaka-high siguro nung unti-unti nabibigyan ako ng opportunity. Ang pinaka-low siguro, ito yung time na, kasi sa love team, natatapos yan. So, yung time na nawawala na yung love team namin, syempre, nag-iiba na. Kumukonti na yung opportunities. Syempre, dun mo mararamdaman yung pinaka-low. We're known sa passion mo for dancing, di ba? And ngayon nga, nakafocus ka na sa pagsusumba, di ba? Paano ito nagsimula? Matagal na akong ini-invite nila ni Joshua, si Joshua Zamora ng Maneuvers, even si Regine Tolentino, kasi sila yung naunang mga celebrity Zumba instructors. Pero at that time, hindi ako ganun ka-confident na sumayaw kasi medyo nagdagdag na ako ng weight, tapos ang tagal ko nang hindi sumasayaw, parang hindi ko nakakayanin. Kaya lang, talagang siguro ito yung calling ko, no? So, yung isang kagrupo ko sa UMB, si Marco, siya din yung nag-insist na subukan ko. Noong una, kasi parang hindi ko kaya kasi performance ako eh. Parang ang sayaw lang namin, isa lang lagi eh. Ang Zumba, 1 hour yan. Isa 2 hours pa nga. So, dun pa lang na-intimidate na ako. Nung nasubukan ko sumayaw ulit sa stage, syempre parang nagising nga yung pagiging performer ko. Tapos, na-enjoy ko kasi natutuwa yung mga tao sa akin, lalo na pag sinasayaw ko yung mga sayaw namin. Isa pa yan, hindi ko pala nakwento na naging, after nung love team namin ni Judy, nag-transition ako sa pagiging stage actor. So, napasok ako sa isang theater company. So, ang dami kong ginawang stage play na live. Kasi di ba? This is Gantimpala Theater. Yes, Gantimpala. Tapos sa CCP umarte din ako. So parang ganun din sa pagsusumba. So parang nagamit ko rin yung pagiging stage actor ko. Maganda, no? Saka hindi din biro yung mga ginawa mo sa Gantimpala Theater kasi
nag-play ka ng Florante at Yes. Laura tsaka Ibong Yung Adarna, di ba? apat na classic na sa curriculum yan ng mga estudyante. So, dati nung mga panahon na na-active pa ako sa Gantimpala, umiikot kami sa mga schools. Umaarte kami para sa mga estudyante kasi part nga ng curriculum nila. Yun. So, ngayon naman, sino ang pinaka-driving factor mo sa buhay para ipagpatuloy itong mga ginagawa mo? So dati yung family ko, sabi ko nga hindi naman kami ganoon ka well off, no. Pero ngayon, syempre nag-iba na, nagkaroon na ako ng anak. So yan yung nagbigay ulit ng inspirasyon sa akin, syempre. Lalo na ako single parent ako dahil nga sa mga hindi nakakaalam yung wife ko kasi namatay nung after niyang mga anak, no. So yung anak ko yung nagbibigay ulit ng inspirasyon. Kaya din siguro ganoon ako kaganado o maging proud yung anak ko pag laki niya. So ngayon naman, balik tayo dito sa shoes ng Moccasin. Of course, bilang bagong mukha ng Moccasin Philippines, gusto naming malaman kung ano yung vision mo and how do you think Moccasin can support yung sa pag-alagwa pa ng career mo sa pagsusumba? Of course, lalo na ngayon, no, sa pagsasayaw, no, napaka-importante, lalo na ang Moccasin is sapatos. Sa aking pagsusumba, napaka-importante sa akin ng aking paa. Tama. Bago naging okay ang lahat, pinasubok muna sa akin. Okay. So, nung sinubukan ko yung Moccasin, nung una kasi kasi usually ang Zumba 1 hour, so pag hindi ganun kaganda ang sapatos, talagang nasisira, no? Kaya yun yung unang sinabi ko kay Luigi. Kaya nung sinubukan ko siya, napakagaan, sabi ko nga para akong lumilipad. So malaking bagay din na nandyan yung Moccasin kasi makakatulong siya sa akin in terms of course, pag-promote ko sa mga nagpa-follow sa akin. And at the same time, i-inspire sila, no? Na sa pagsusumba at lalo na tong Moccasin, nasisiguro ko na magugustuhan nila lahat. Yung nakauna talaga dyan, first priority is yung comfort ng paa mo. Kasi yun ang gumagalaw, di ba? Napaka-importante ng comfortability talaga sa paa. Kaya nga nung paulit-ulit kong sasabihin, napaka-ganda nito talaga nung sinubukan. Kaya of course, dito sa Moccasin Philippines, din Wabi, kami ay napakasaya dahil isang ganap at opisyal na parte ka na ng Moccasin Philippines. At of course, gusto nating maibahagi rin po sa mga tao dyan na hindi lang po sa design ng Moccasin pwedeng ibida. In terms of pricing, yes, tipid, di ba? Napakalaking, kumbaga napakamura niya. Yes. Para sa isang, kung gagamitin lalo sa sumo shoes. Kasi ako, para sa akin, ito na talaga yung i-advise ko sa lahat kasi nasubukan ko na siya. Tulungan niyo yung mga sarili niyo ng affordable na sapatos ngayong Pasko, di ba? Oo, lalong-lalo na sa mga mga kaibigan natin nagsusumba. Nasisiguro ko sa inyo na magugustuhan nyo to kasi nasubukan ko na siya and I'm excited na i-share sa inyo ang Moccasin sa mga susunod na araw. So yun, thank you so much guys sa panonood sa amin. And as I mentioned, we welcome Wabi as the new face of the Moccasin Philippines. Thank you, Moccasin. Salamat. Alright. Thank you guys.